The Holy Bible. Reading Plan, 3rd Day, Tagalog Version, The Holy Bible. Genesis chapter 6 to 8, Psalm chapter 104, and Mark chapter 3. Ang kasamaan ng tao. Ika-6 na kabanata. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo, at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda, kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal, dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. Nang panahong iyon, at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain, at lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad, dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. Si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya, at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham, at Japheth. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos, at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo, dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao, dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy, at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko, at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag, at lagyan ng pintuan sa gilid. Sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo, pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop, para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Ang baha. Ika-7 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malinis na hayop, pero 1 pares lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 pares sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo. Sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo, sa loob ng 40 araw at 40 gabi, para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo.
Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi na lumapit sa kanya. At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Nang 17 araw ng 2 buwan, umulan ng napakalakas at umapaw ang lahat ng bukan. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Noong mismong araw na nagsimulang umulan, pumasok sa barko si Noe, ang asawa niya, at ang 3 nilang anak na sina Shem, Ham, at Japhet, kasama ang mga asawa nila. Kasama rin nila ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. Walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng 40 araw. Tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ng tubig hanggang matakpan ang lahat ng matataas na bundok. At hanggang umabot sa mga 7 metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng may buhay, ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang, at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Bumaha sa mundo sa loob ng 150 araw. Ang pagbaba ng baha. 8 kabanata. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 150 araw. At nang 17 araw ng 7 buwan, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaba ng tubig. At nang unang araw ng 10 buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak. At ang uwak na ito'y paruot paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig. Pero walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw pa at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Pero hindi na ito bumalik. Noong unang araw ng unang buwan, tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noe ay 601 taong gulang na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, "Lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo." Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki, at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad, at gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon.
Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ng tao mula ng bata pa siya, hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon." Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. May taglamig at may tag-init. May tag-ulan at may tag-araw. At may araw at may gabi. The Book of Psalms chapter 104, Salmo 104. Ika-104 na kabanata. Papuri sa Diyos na lumikha. Pupurihin ko ang Panginoon. Panginoon kong Diyos, kayo ay dakila sa lahat. Nadadamitan kayo ng kadakilaan at karangalan. Nababalutan kayo ng liwanag na parang inyong damit. At inilaladlad nyo na parang tolda ang langit. Itinayo nyo ang inyong tahanan sa itaas pa ng kalawakan. Ginawa nyo ang mga alapaap na inyong sasakyan, at inililipad ng hangin habang kayo'y nakasakay. Ginagawa niyong tagapaghatid ng balita ang hangin, at ang kidlat na inyong utusan. Inilagay niyo ang mundo sa matibay na pundasyon, kaya hindi ito matitinag magpakailanman. Ang tubig ay ginawa niyong parang tela na ipinambalot sa mundo, at umapaw hanggang sa kabundukan. Sa inyong pagsaway na parang kulog, nahawi ang tubig, at ito'y umagos sa mga kabundukan at mga kapatagan, hanggang sa mga lugar na inyong inilaan na dapat nitong kalagyan. Nilagyan niyo ito ng hangganan upang hindi umapaw ang tubig, para hindi na muling matabunan ang mundo. Lumikha ka ng mga bukal sa mga lambak, at umagos ang tubig sa pagitan ng mga bundok. Kaya lahat ng mga hayop sa gubat, pati mga asnong gubat ay may tubig na maiinom. At malapit sa tubig, may mga pugad ang mga ibon, at sa mga sanga ng punong kahoy, sila'y nagsisiawit. Mula sa langit na inyong luklukan, ang bundok ay inyong pinapaulanan. At dahil sa inyong ginawa, tumatanggap ang mundo ng pagpapala. Pinatutubo nyo ang mga damo para sa mga hayop, at ang mga tanim ay para sa mga tao, upang sila'y may maani at makain. May alak na maiinom na magpapasaya sa kanila. May langis na pampakinis ng mukha, at may tinapay na makapagpapalakas sa kanila. Nadidiligang mabuti ang inyong mga punong kahoy, ang puno ng sedro sa Lebanon na kayo rin ang nagtanim. Doon nagpupugad ang mga ibon, at ang mga tagak ay tumatahan sa mga puno ng abeto. Ang kambing gubat ay nakatira sa matataas na kabundukan. Ang mga hayop na badger ay naninirahan sa mababatong lugar. Nilikha nyo ang buwan bilang tanda ng panahon, at ang araw na may lumulubog sa oras na inyong itinakda. Nilikha nyo ang kadiliman na tinawag na gabi, at kung gabi gumagala ang maraming hayop sa kagubatan. Umaatungal ang mga leon habang naghahanap ng kanilang makakain na sa inyo nagmumula. At pagsapit ng umaga, bumabalik sila sa kanilang mga lungga at doon nagpapahinga. Ang mga tao naman ay lumalabas papunta sa kanilang gawain at nagtatrabaho hanggang takip-silim. Kay dami ng inyong mga ginawa, Panginoon. Nilikha nyo ang lahat ayon sa inyong karunungan. Ang buong mundo ay puno ng inyong nilikha. Ang dagat ay napakalawak at hindi mabilang ang inyong mga nilalang dito. May malalaki at maliliit. Ang mga barko ay paruot parito sa karagatan, at doon din lumalangoy-langoy ang nilikha niyong dragon na Leviathan. Lahat ng inyong nilikha ay umaasa sa inyo ng kanilang pagkain sa oras na kanilang kailanganin. Binibigyan niyo sila ng pagkain at kinakain nila ito, at sila'y nabubusog. Ngunit kung pababayaan niyo sila, matatakot sila. At kapag binawi niyo ang kanilang buhay, sila'y mamamatay at babalik sa lupa.
Nalilikha sila kapag binigyan mo ng hininga. At sa ganoong paraan, binibigyan nyo ng bagong nilalang ang mundo. Panginoon, sana ay magpatuloy ang inyong kaluwalhatian magpakailanman. Sana'y magalak kayo sa lahat ng inyong nilikha. Nayayanig ang mundo kapag inyong tinitingnan. Kapag hinipo nyo ang bundok, ito'y umuusok. Aawit ako sa Panginoon habang nabubuhay. Aawit ako ng papuri sa aking Diyos habang may hininga. Sana'y matuwa siya sa aking pagbubulay-bulay. Ako'y magagalak sa Panginoon. Lipulin sana ang masasama, at ang mga makasalanan sa mundo ay tuluyan ng mawala. Pupurihin ko ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. The Book of Mark chapter 3, Marcos 3. Ikatlong kabanata. Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Araw ng pamamahinga noon, kaya binantayang mabuti ng mga Pariseo si Jesus kung pagagalingin niya ang lalaking iyon upang may maiparatang sila laban sa kanya. Sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika rito sa harapan." Pagkatapos, tinanong niya ang mga Pariseo, "Alin ba ang ipinapahintulot ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Pero hindi sila sumagot. Galit silang tiningnan ni Jesus, pero nalungkot din siya sa katigasan ng kanilang mga puso. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Agad na umalis ang mga Pariseo at nakipagpulong sa mga tauhan ni Haring Herodes. Pinag-usapan nila kung paano nila ipapapatay si Jesus. Sinundan ng maraming tao si Jesus sa tabi ng lawa. Pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa tabi ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea sa kabila ng ilog ng Jordan at sa palibot ng Tyre at Sidon. Dinayo siya ng mga tao dahil nabalitaan nila ang mga ginagawa niya. Dahil sa dami ng tao, nagpahanda ng isang bangka si Jesus sa mga tagasunod niya para may masakyan siya kung sakaling magsiksikan sa kanya ang mga tao. Maraming pinagaling si Jesus, kaya dinumog siya ng lahat ng may sakit para mahawakan man lang siya. Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniba ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Pero mahigpit niya silang pinagbawalan na sabihin sa iba kung sino siya. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga taong nais niyang piliin. At lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang makasama niya at suguing mangaral. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ito ang 12 apostol na kanyang pinili. Si Simon na tinawag niyang Pedro, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Tinawag niya silang Boanerges na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeus, si Tadeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Si Jesus at si Satanas. Pag-uwi ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, muling dumating ang napakaraming tao, kaya siya at ang mga tagasunod niya ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para kumain. Nang mabalitaan ng pamilya ni Jesus ang mga ginagawa niya, siya'y sinundo nila, dahil sinasabi ng mga tao na nasisiraan na siya ng bait. May dumating namang tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem at sinabi nila, sinasaniban siya ni Satanas na pinuno ng masasamang espiritu, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng paghahalintulad. Magagawa ba ni Satanas na palayasin ang mga kampo niya? Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati,
at nag-aaway-away, babagsak ang kahariang iyon. Ganoon din ang mangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampo niya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak din siya at hindi na makakabangon pa. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi niya muna ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Lahat ng kasalanan at anumang paglalapastangan sa Diyos ay maaaring mapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na Espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Sinabi iyon ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na siya ay may masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Samantala, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag nila siya. Maraming tao ang nakaupo sa paligid niya. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ipinapatawag kayo." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tiningnan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, "Ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and share. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there.